Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga strongest energy, no? Surrounding 2026, no? Magkukuha tayo ng isang card, no? For every month. At tignan natin kung ano yung magkaroon man lang tayo ng background, no? Kung ano yung mga strong energies that surrounding every month, no, of 2026. So parang silip lang ito, no? Anong po pwedeng maganap, no, sa inyo in 2026 in kung ano man ang area of life, no, na makaka-resonate kayo. So yung first card ninyo is Three of Cups. So that is for January. This is for February. Napakaganda, ano? Beautiful. We have the Sun. March is your Two of Cups. April is Five of Wands. And May is Four of Pentacles. At ang June ay the Moon energy. So, tingnan natin. First 6 months, no? Maganda to. Kung tignan natin kung ano naman, no, yung second, group ng cards ninyo. Next 6 months, the other half of 2026. July is Judgment. Yung August ninyo is Three of Wands. September is Justice energy. October, we have Ace of Cups. Napakaganda. For November, we have the Queen of Wands. At ang December ng 2026 ay we have the Six of Swords. Ayan. So, beautiful, halo-halo, no? Yung mga energies dito, merong ups and downs. Ayan. So, yung January ninyo, there is Three of Cups. So, celebration ito. Meron celebratory energy kayo. So maaari na merong karugtong, no? Yung celebration na gaganapin ngayong December sa buhay ninyo, baka magtutuloy-tuloy, no, ang momentum of celebrations at pagpasok ng 2026 in January, no, meron pa rin kayong mga isi-celebrate. So, probably, yung mga isi-celebrate na to, maaaring okasyon din, no? Baka merong okasyon pa. Baka meron ditong mga ikakasal, no? Para sa iba sa inyo, baka kung hindi man kayo yung ikakasal, ay baka pa kapamilya ninyo, no? Ang pwedeng ikakasal. Pwede rin na kayo ay may mga invitations, no? Baka meron kayong mga invitation dito. Baka mga kaibigan ninyo, kamag-anak, opisina, no? Yung pwedeng merong kasal ang magaganap sa kanila. So, maybe you will be, you will be invited, no? So, that is possible. And, pwede rin na meron ditong mga achievements kayo, no, na makakamit. Pwedeng ngayong December or pagtapos ng December, kaya pagdating ng January, doon ninyo ito i-celebrate, no? So, pwedeng gano'n. So, around February, we have the Sun. So, magiging maganda, maliwanag, maaliwalas, 'di ba? Papunta na tayo sa summer na season. Kaya pati yung araw talagang sumisikat din, no, sa buhay ninyo. Yung liwanag, no, talagang nauuna ng bumalot, no, sa buhay ninyo. So there is going to be a lot of excitement dito. There's going to be a lot of change na mangyayari, at ang mga pagbabagong ito, these are positive changes, no, mga positibong pangyayari ang maaaring maganap dito, no, sometime in February. At saka
successes, no? Patuloy kayo na mamamayagpag, Aries. Kasi feeling ko yung 3 of Cups dito ng January, that could be blessings, that could be mga tagumpay, no? At siguro magtutuloy-tuloy yan hanggang February, no? Magiging successful kayo. At yung success na to could also could also be linked, no, sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, career, business, yung ganon. Kaya maganda, no? Good health also you will be experiencing good health, vitality, physical strength ninyo will be there. So parang magiging optimistic and enthusiastic kayo, no? Around February. Pagdating ng March, meron tayong 2 of Cups, which is partnerships, no? So, pupwede na ang iba sa inyo rito, Aries, ay baka magkakaroon ng love life, no? Kung wala pa kayong love life, baka ngayon, no, around February, baka dadating na dyan, no, yung mga possible na maging jowa ninyo. Pupwede na meron ditong papasok, no, na mga merong mga may tao siguro nagkaka-interest sa iyo romantically, at maaaring sila or siya ay magpahayag ng kanyang interest sa iyo, yung ganon. At baka yon, magkakausap kayo, ang tawag dito, hulugan ng loob, yung ganon. At baka ma-develop, no, yung inyong relationship na ito into a romantic relationship. For others of you, pwede rin naman na magiging kaibigan, kung sino nung bago ninyo makikilala around that time. So, maaaring magiging kaibigan ninyo. Pwede rin na meron dito mga partnerships, no, aside from partnership in friendship, partnership in love, maaaring meron din ditong business partnership na pwedeng pasukin, no, ang iba sa inyo around that time. So, congrats. Pagdating naman ng April, we have the 5 of Wands. So, 5 of Wands, baka competition ito, no? Maaaring may conflict dito, maaaring may competition, maaaring merong rivalry, pwedeng sa trabaho yan, pwedeng rivalry sa projects, yung gano'n, no? Maaaring meron kayong parang kaagawan, no, sa isang proyekto, 'di ba? Baka nagbi-bidding dito, no, may labanan sa bidding, at baka kayo ay yun nga, meron kayong ka-rival, no? Pwedeng ganon. So there could be conflict, no, with other people that may arise around that time. Pero alalahanin niyo, no, na energies are fluid, at sinisilip lang natin dito yung posible, no, na maging malakas na energy sa bawat buwan, no, ng 2026. Kaya pwede pa ninyong mabago ang mga ito, no, kung hindi ninyo gusto ang energy na yan, ano, pwede pa ninyong mabago yan. Malayo pa yan, magagawa pa ninyo ng paraan, yan ay pwede pa rin magbago. Okay? So, pagdating naman ng May, meron tayong 4 of Pentacles. And parang, siguro, parang parang reminder ito sa inyo na around that time, no, kailangan na maging masinop kayo sa pera, maging maayos dapat ang inyong pagbabudget, paigtingin ninyo ang inyong disiplina sa paghawak ng pera. Kailangan ninyo na galingan ninyo, no? Kailangan galingan ninyo dito yung pagmamanage ng inyong kaperahan. Alright? Para na maging maayos ang takbo ng pamumuhay ng kaperahang aspeto. So pagdating naman sa June, no, we have the moon energy. So this is the time na hindi kayo dapat na basta-bastang nagdedesisyon, no? Huwag kayong magmadali sa paggawa ng desisyon, because pwede rito na merong mga deceptive energy surrounding you. Hindi rin kayo dapat na magtitiwala agad-agad, no, sa kung ano man yung mga
sinasabi sa inyo ng mga tao or ano yung mga ino-offer sa inyo, yung mga ganon. So, kailangan maging mapagmatsyag kayo at wag ninyo agad-agad ibibigay yung 100% trust ninyo nang hindi ninyo na verify, hindi ninyo na double check no ang sitwasyon itself, okay? Kaya nga dapat na lagi kayong makikinig no sa inyong intuition so that you will be guided accordingly. So pagdating naman ng July, we have judgment no. This is the time wherein you will have an awakening no. Maaring this is a spiritual awakening or po pwede rin ito na awakening pagdating sa mga sitwasyon ninyo, sa iba't ibang sitwasyon ninyo sa buhay, no? Yung ganon. At po pwede rin dito, Aries, no? Na meron ditong mga pagbabago na pwede kayong gawin. Meron kayong mga pagbabagong gusto ninyong i-apply sa buhay ninyo. You know? At yan ay pag-iisipan ninyong mabuti. Okay? Pagdating ng August, we have the Three of Wands. No? Travel is imminent dito for some of you. Maaring magkakaroon dito ng planong pagbabiyahe. Ang iba sa inyo rito, depende no, sa inyong sitwasyon. But some of you may be embarking on a travel. At ang travel na to could be related to work, expansion of business, or po pwedeng merong mag-aaral sa inyo rito. No? Or po pwedeng, po pwedeng, meron din ako napipick up dito na baka ang iba sa inyo mamamasyal at meron din ditong parang may kasalang magaganap. At ang kasalan ito could be, you know, you need to still to travel, pwedeng overseas yan or pwedeng sa ibang parte ng Pilipinas. At this could be a destination wedding. No? So, yun ang napipick up ko dyan. So, pagdating naman ng September, we have justice energy. No? Justice will be served. Kung ano itong ipaglalaban mo, no? Maaring matagal na tong matagal mo na tong pina-follow up, no? And maybe around October, doon na magkakaroon ng desisyon, doon na magkakaroon ng judgment, doon na magkakaroon ng verdict, you know? Kaya kapag meron din justice energy, this also signifies no, na justice will be served, diba? Kung ano yung para sa'yo, kung ano yung deserve mo, yun ay ibibigay sa'yo. Igagrant yan sa'yo ng universe. Kaya rest assured na kung ano tong ipinaglalaban mo, ayan ay ipapanalo mo. Okay? So, October is Ace of Cups, no? Which is a beautiful energy kasi siksik-liglig umaapaw ang biyayang maaaring dumating dito sa buhay ninyo around October. Kaya napakaswerte ninyo, no? Around October. Kasi kung ano yung hinahangad ninyo, ano yung hinihingi ninyong biyaya or tulong from the divine, you know, yan ay ibibigay sa'yo. Kasi ang promise ng Ace of Cups, kung ano yung need mo, no, that will be met. Kung ano yung need mo, yan ang ibibigay sa'yo. No? So, yun. Maaaring magkaroon ka dito ng siksikliglig umaapaw, no? Na biyaya na dadating around October. Pagdating naman ng November, meron tayong Queen of Wands, no? Talagang magiging masipag kayo rito, magiging determinado, focused, ang taas, no? Ng level ng adrenaline ninyo rito, ang taas ng level ng inyong pagsisikap, pagtsatsaga, yung ganon. Around that time, no? Kasi when you are embodying the energy of Queen of Wands, kung ano yung vision ninyo, gagawan mo yan ng paraan, gagawin mo ang lahat dyan, para yan ay matupad mo, no? At porsigido, no? Magiging porsigido ka around November. So, pagdating naman ng December, no, we have the Six of Swords. This is really beautiful kasi moving on ka, no? Moving on ka dito sa buhay mo. Manggagaling ka dito sa isang sitwasyon na hindi mo na gusto ang nangyayari. Meron dito mga pangyayaring hindi na nakakatuwa or hindi na naka-align sa kung ano yung values mo, ano yung mga dreams mo, ano yung mga heart desires mo. Kaya iiwanan mo na to.
no? Kaya magdedesisyon ka na umalis, iwanan na 'to at magsimula kayo ng bagong buhay sa ibang lugar, no? Pupuwedeng meron ditong relocation, change of place of residence, change of jobs, change of place of work, yung gano'n, or employer, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, there is travel as well dito na pwedeng mangyari. So, tignan natin kung ano yung theme ninyo, no? For 2026, we have the Three of Swords. Ayan. So, yung Three of Swords is about, this is heartache and heartbreak. 'Di ba? Pero nakaraan na 'to. At ang feeling ko dito, no, for 2026, mas magiging ano na kayo, parang mas magiging mapagpatawad na kayo, mas mabilis na ninyong matanggap ang mga sitwasyon, ano man ang klaseng sitwasyon na dumating, mas mabilis ninyo itong tanggapin at hindi na kayo yung ano, parang isa to sa mga magbabago sa inyo in 2026 na hindi na kayo magtatanim ng galit, no? Or kung meron man, o kung meron pa man ganon, hindi yung ano, hindi na yun yung sobrang sagad, kumbaga sa masasabi nating sagad sa buto, 'di ba? Ang galit, no? Parang hindi na ganon katindi yung mga pagtatanim ng galit ninyo. Kasi nga maybe you are learning how to manage your emotions, your feelings, no? Better, no? Mas matured na ngayon ang pag-approach ninyo sa buhay. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.